Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangalawang battle review natin ngayong araw at Casper versus Sensei naman. Kanina tinapos natin, pinanood natin, review natin yung Pamoso versus Blazer at tang inang battle yan. Grabe yung technicalities, grabe yung mga multis na napakinggan natin, yung lyricism, yung estilo nila na halos magkaparehas, 'di ba? Grabe yung battle na yun, grabe yung tapatan na yun. Kaya nagpahinga muna ako after that battle. Medyo na occupied talaga yung isip ko noon, yung utak ko sa pakikinig sa mga bara nila. So ngayon, eto naman, subukan natin to. Casper versus Sensei. Si Sensei, alam ko na review ko yung mga battles niya dito sa Flip Top. Hindi ko lang sure kung pati sa underground na ano ko siya, na review ko siya. More on Motus naman, I think. Si Casper, tangina, wag na natin pag-usapan si Casper. Lagi natin nare-review yan, mapa Motus, mapa Flip Top. Tapos for sure sa review natin sa Pulo, sa Kumpadre, tangina, mare-review rin natin si Casper. So, wag natin masyadong bigyan ng insights to si Casper. Alam naman natin yung estilo na ito. Si Sensei, tangina, ito malupit to eh. Nung napanood ko siya, I think second battle niya dito sa Flip Top, napanood ko to. Grabe yung mga binibitawan niya dito. So, sa tingin ko, magiging tikdikan to. Syempre si Casper, tangina, veterano na rin to sa liga. Hindi man dito sa Flip Top, pero sa underground league, marami na itong battle, marami ng kampyonato ang nakuha niya. So, masasabi nating veterano na rin to. So, ngayon, tignan natin kung paano siya mag-a-adjust sa isang sensei na grabe rin talaga sumulat at sumugat. So, yun. Huwag natin patagalin. Tangin na Casper versus Sensei game. Pakinggan natin to. Unang banat, Zoning 21, Casper. Seryoso muna. Istendo, ayaw, idol, battle, gusto? Aray mo? Banlag ka pala? Lately ko lang nalaman. Paano ba naman nandito ako, nakatingin ka kay Slakwan? San ba yan? Ang hirap mahuli, men. Angas ng mata mo, nagmumulti rin. Pag nanonood ka ng palabas, hindi ka ba nababader? Nakatingin ka sa baba, wala namang subtitle. Kaya bago mo sabihin sa tingin mo magaling ka, siguraduhin mo muna yung paningin mo magaling na. Hindi, baka sabihin nyo puro lang out jokes. Ba't hindi? Pag nakikita ko mukha mo, hirap magtimpi. Tipong nag-iisip ako ng mga girls bars na gagamitin. Tapos makikita kita sa newsfeed ko, boom, may bago na naman lalaitin. Pero di, sabi ni boss, sa Enigma Machine, mahaba ka raw mag-rhyme scheme Tapos compliment pa yon. Striktong 2 minuto, tapos yung kanyang halos 1 minute, ganon. Iisa lang yung atake. Hoy, support na rapper ka. Ako 2 minutes ko, maraming nangyayari. Akala mo, 4th quarter na. Kaya Okay. ikaw na mahaba mag-rhyme scheme. Ako maikli lang sa bawat bato. Ikaw na panalo sa judging. Basta susulitin ko yung mga sumugal ng ticket sa lineup na to. Sumugal ng ticket sa lineup na to. Kasi, wag mo itago sa tugma. Yung kakulangan mo sa suntok. Ang dami mong etcetera. Dun palang meron na yung tuldok. Uy, bugok ka. Tangina, ang daming sinasabi. Tas babagsak lang sa Mirage naman. O di ba sayang mga bara? Parang ang tagal mo nag-Dempsey roll, sa iba lang pala tatama.
Ako sunod-sunod to, grabe! Mahaba sumuntok versus jiu-jitsu at karate? Rhyme scheme lang yung kaya mo, ang bobo ng atake! Apo ng apo ni David, kinuumpo ko ng marami! Kaya paramihan to ng puntos. At yung napili na estilo, kung ikukumpara sa basketball, parang Reaper na nag-dribble, o diba? Wala ring score. Kaya ikaw na may drills, iba yung practice sa amin, Brad. Kung nandito ka para sa rap skills, andito ako para mag-battle rap. Kaya hihiramin ko yung Enigma Machine, pabalik sa nakaraan. O diba ang kulit? Tas sasabihin uli ni boss na mahaba ka mag-rhyme scheme, pero di na bilang compliment. Bitch! Unang banat, pahinga natin. Nakakapanibago na ganun lang yung pinakita ni Casper sa round 1. Hindi, real shit tayo, guys. Medyo ako doon, medyo nanibago ako na ganun lang yung pinakita ni Casper. Kasi most of the time, powerful agad yung round 1 ni Casper eh. Ganun. Sabi ko nga sa inyo, sa dami ng battles ni Casper na napanood ko, most of his battles, hindi ko sinasabing lahat, may mga times na naman, pero most of his battle na na-review ko, malakas agad yung pambungad niya. Tapos medyo yung round 1 niya dito, medyo laylay, no? Hindi nga niya totally nakuha yung momentum eh. 'Di ba? Tapos masasabi ko rin na hindi siya ganun ka lakas. 'Di ba? Why? Bakit? Wala akong actually masabi doon kasi kulang sa energy yung round 2 ni Casper. Kulang sa effective haymakers or punchlines. 'Di ba? So, yun lang yung masasabi ko, guys. Sorry. Sensei tayo. Game! Palakpakan muna natin si Casper. Palakpakan na natin pati mga tropa niya. Balita ko, busy raw mga Tacoma. Kahit walang magtimbre, alam ko na yung galawan, hindi naman ako tanga. Hindi mo ba alam na sa haba ng leg mong yan, sa mata ng guro, kitang-kita pag nangopya ka? Kasi, inaral ko estilo mo sa mga labang na panalunan mo. Nakita ko na rin emotion mo sa likod ng kabiguan mo. Sa mga podcast at mga battle, alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at... alam ko na kung paano umaandar yung utak mo sa mga salita at pangungusap mo sa mga sinabi at iniulat mo. Isang buwan ka tinutukan ng guro, wag na wag ka magsisinungaling, kabisado kung mga sulat mo. Ano Motus game? Eto trivia. Nung Royal Rumble nila sa Motus, sila na mismo naglaglagan. Ang hirap di paniwalaan kasi kagrupo niya pa mismo nagbanggit ng kaganapan. Kadalasan, pag si Casper daw may battle, may sulatan tsaka ambagan, iba't ibang utak may ugnayan para umangat kapag sumalang. Samantalang, yung Tacoma parang nag-spirit of the glass kapag si Casper yung may laban para lumabas lang yung pangalan. Iba't ibang kamay pa yung kailangan. Tangina, tapos pagdating sa battle... yung sinasabi ni Casper dito na mahaba mag-set up, nakikita na natin dito, napapansin na natin kung yun nga, yung haba ng setup ni Sensei. Tapos pagdating sa pinaka punchline, feeling ko hindi siya ganoon ka worth it, 'di ba? Pero sa last battle ni Sensei na na-review ko, hindi ko lang matandaan kung sino. I think sino ba yung kalaban niya nun? Zoning din ata yun eh. Hindi ko lang matandaan. Ang ganda ng performance si Sensei doon. Pero di pa naman to tapos. Sige, pakinggan natin muna. Labis pag nagbibida, wala namang tiwala at kumpiyansa to, alam niya na rin sa sarili niya. Ako, hindi ko man masabing ako'y classic at naiiba. At least sa papel ko bilang artist, walang ibang lapis na nagpipinta. Ganito yung sinasabi ni GL na nagpapalitan ng drops. Ginagawa na rin nila. Isang lapit lang sa GC niya, hingi ng topic na masisita, sabay copy paste sa notepad, agad-agad ililista. Kaya paano hindi magiging magkakatunog yung notes na gamit nila iisa? Pero kahit kanino pa magpatulong to, aking pakay madugo, pati alay mo sugpo, mga inakay mong hugpo. Wala akong respeto sa mga rapper na pinangrarime yung po. Diba? Tanginan to, pinangrarime yung po, halata mo na batugan tumugma. Pero sa mindset nila, lupit neto. Kay si Rhyme nga yung Brad, nirime niya sa Pards. Lupit no? Yan ba yung galawin niya sa Motus? Kung pungusan kita,
Sinigaw pa sa lapan nila ni Andros, talagang lubos magbida. Sila lang daw yung liga na may tunog na bukod sa iba. Hindi ka ba nahihiya sa mga MC sa motos? Baka naiinsulto sila. Halos isang buwang nagsusulat kabisa ng pupuyat mag-isa tapos masasabihan lang nakatunog ka nila. Mahiya ka naman, boy. Hindi ka kagalingan. Ikaw lang mas maugong. At dahil sa iyong mga kaibigan, kaya ka nakasulong. Sumasakay ka lang, hindi mo kaya magpagulong. Kung sa bagay, ano nga bang bago sa multong humihingi ng tulong? Gustado ko na yung galawan mo, boy. Huwag mo nang itatanggi pa. Sa motos, dalawa yung kilala mong bautista. Di mo inasahan, di ba? Pero i-deny pa rin yun tungkol sa ghostwriter. Di na ako mabibigla kung ikaila pa rin niya. Basta sabihin mo lang sa mga kapwa mong multo, pinakitaan kita. Okay. Hindi ko ina-expect na magiging ganito yung battle na to. Na magfo-fall sa technical. Kasi si Casper, sabi ko nga sa inyo kanina, isa sa mga well-rounded na MC, kaya niyang yung iba't ibang estilo, 'di ba? Yun yung kanina ko pang sinasabi sa inyo. And yung round 2 ni Casper, hindi yun yung ina-expect ko. Nag-fall siya sa technical, 'di ba? Tapos ineffective yung, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun ka-impactful yung round 1 ni Casper. Pagdating sa round 1 ni Sensei, yung sinasabi naman ni Casper na mahaba mag-setup, yes, kitang-kita natin yon. And sa tingin ko yung pinaka-punchlines ni Sensei dito ay hindi naiiba dun sa mga setups niya. Kumbaga, yung monotonous niya hanggang sa pinaka-fourth line nandoon eh. 'Di ba? Kung paano niya i-spit yung 1, 2 and 3 lines, ganun niya ini-spit yung fourth line. So, nakakapanibago din kasi yun nga, gaya nga na sinabi ko sa inyo, malakas yung battle ni Sensei sa last na review ko sa kanya eh. So, siguro mataas yung nagiging expectation ko sa dalawang MCs na to. Tapos, hindi nila na-meet yung expectation ko. So, ayun. Pero what's done is done. Ito yung pinakita nila sa first round. Let's see sa rounds 2 and 3. Baka biglang mag-level up. Pero sa tingin ko yung round 1, bigay ko ng ano. Mahirap mag-decide. Kasi ito hindi, sige. Bigay natin kay Sensei yung round 1 sa konting hibla lang. So, sa tingin ko, in terms of writtens, pare sila. In terms of dami ng punchlines, pare sila. Pinagkaiba lang, ang pinagkaiba lang is, or was, yung weight, yung bigat ng punchlines ni Sensei is was mas mabigat sa mga pinupunto or pina-punchline ni Casper, 'di ba? So ayun, yung mga angulo naman is medyo gasgas na yon, yung multo, sulatan, gasgas na yon. Pero mas nagustuhan ko lang yung weight yung bigat ng sinasabi ni Sensei dito. Yung mga punto niya mas mabigat compare sa mga pinupunto ni Casper. Yun, ganun lang. Doon lumamang si Sensei para sa akin sa ganong category. Okay? Round 2 ni Casper, kailangan niyang bumawi. So, game. Tangin na yan. Lap trip. Pinakitaan ako ng duling. Ang bakit? Round 2 game. Last battle, inasar mo yung ilong ni Plasma. Gago talaga to. Sir, andiyan ka ba, sir? Uprising represent, pataas ng kamao. Nakikita mo yan? Ngayon ka mag-angas, brother. Nang masapak ka ng osong naka-bernacles. Akala mo kasi lahat kaya mong kabiruan. Bahala ka, baka sunod, ulo mo lapag niyan sa inuman. Diba? Magbiro ka na sa lasing, wag lang sa horror gore. Gusto mo i-grass cutter niya yung mga bagong tubo mong bulbol? De, pero matapang yan. Nakatubad lang daw siya pag nagpiprito ng isda. Malamang, 3 lang damit mo eh. Ba't ka bibilib dyan? Hindi ka matapang, tanga, nagtitipid ka lang. Wala ka nang ma-onsi pa. O, di ba? Nung nagsambyup ka, nakita ko nakakapote ka. Mayabang ka lang, sana mo kaya mo. Putangin to. Alam mong pilay si Rachus 1, naamunin mo tumakbo.
Sa akin mo itesting yung yabang mo. Maiiwan lang to. Pagkat pambihira na to. Di nga ako umiyak nung sinilang ako. Gago. Ano? Payabangan? Mautas sa akin to. Pag napasok ako 7-Eleven, may tagabukas pa ng pinto. Ano, yabangan? O, sapang 1 minutes. Batch 1, batch 3. Doon pa lang talo ka na eh. Kaya bitch, please, kung ako yung nakuha agad sa unang sala, sino sa atin yung big fish? Kailangan pa ng pangatlo para mahanap ka. At yung dulo ng salaan, mga latak na. Kaya di ko nakikita nga ako'y matatalo sa kanya. O, 0B, CLB, 0B, CB. Huwag kayong matawa. 0, basta malabo talaga. Kaya pakyo ka tanga, nababalot ng kaba. Gaya ng battle niya sa Tites, kalagitnaan ng battle nagtimpla ng kape para daw commercial sa rounds niyang 3-in-1. Eto, tuwin na sapak, putangin na mo. Tulog kapag inabot man, kaliwat kanan hanggang mapagod dyan. Pasensya ka na Nescafe, wala nang dahilan para bumangon yan. Ngayon, may dala rin akong kape. Tanginin nyo, oh. Gago. Oh, may dala akong kape. Huwag kayong mag-alala, marami yan. Kinakabahan ka ba uli? Gusto mo bang sumali man? Kaso di na pala pwede, ikaw na yung pinagkakapihan. Kanya-kanyang timpla na lang, pre, ha? Boss, meron mo tayong mainit tubig? Puta, paano yung mga uhaw na ko? Di bale, antayin nyo na lang si Sensei, mamaya lusaw na to. At bago ka pa mag-rebat, at bago dyan mag-spit, nagsimula ako kay Plasma at sa iba pa. Kaya di mo masasabing nasa kape lang ako nag-stick. Round 2 pa lang, na-diffuse na agad. Magkakaroon ka lang ng boto pag isa si Prue sa may judge. Joke lang. Di sa pang-hate ganun. Pero di mo pa rin makokontra kasi Year of the Snake ngayon. Time! Ano ka ba lahat pa natin? Ha. Ano kaya nangyari kay Casper? Bakit kaya ganito lang yung dala niya dito sa zoning? May problema ba sa pag nagkaroon kaya siya ng problema sa paghahanda? 'Di ba? Naging busy ba siya? Magaan eh. Magaan, men. Knowing Casper, hindi ganito 'yon. Hindi ganito yung Casper na napapanood ko, nare-review ko. Hindi ganito 'yon. So, sa tingin ko may something kay Casper sa paghahanda sa battle na to. So, although effective, since entertainment yung atake, yung approach, more on comedy, di ba? Yung plasma reference, yung kape, ikaw na yung pinagkakapehan, sa kape nag-stick. So, although maganda naman yung naging approach, pero sa katulad ni Sensei, sa tingin ko hindi magiging enough yung ganun kasi ang atake kasi ni Sensei is more on technicals eh. So, tignan natin, kumbaga hindi sumabay si Casper dito sa technicals ni Sensei, 'di ba? Pero yung comedy at entertainment naman ni Casper, sa tingin ko ano pa rin eh, hindi ang hirap kasi mataas yung expectation ko kay Casper sa battle na to. Real shit. Kung mapanood man ni Casper to, tangina, mataas yung expectation ko. Akala ko nga magiging one-sided yung battle na to. Shoutout. Akala magiging one-sided siya umpisa pa lang. Pero sa tingin ko nahihirapan si Casper kunin yung momentum eh. So ayun, bago pa man natin tapusin yung comment ko sa round 2 ni Casper, pakinggan muna natin si Sensei dito. Medyo naguguluhan ako kung bakit ganito yung handa ni Casper. Yeah! Handa na ba kayong makarinig ng mga bars na pamuksa? Joke lang, tingnan nyo naman si Casper na mutla. Medyo ibayin natin yung tema, total yung grupo niya sa aking first round na uga. Alam nyo bang kung merong slant rhyme si Casper, nagka-curve siya ng tugma. Sample, yung asan, ginawa niyang ozone. Tapos ginawa niyang father yung pader. Si Kailan daw nawawala yung key, kailangan daw Casper. Spare?
For the sake of foreplay, tinataya pati integridad... For the sake of foreplay, tinataya pati integridad ng pangalan niya. Yung dapat nga, nakabahan ka na. Dapat daw nakavan ka na. Gago! Di ako makapaniwala. Yung clue, ginawa niyang clue, partida, galit siya sa Bisaya. Sana mo, lapripang gusto mo, ha? Ya, kay Supremo, sabi niya, pag daw nakakita ng aswang, vow ang katapat. Wow. Nakakatawa. May asong na sa harap mo, magpavow ka pa talaga? Di mo lang pinag-iisipan sinasabi eh, no? Parang tanga. Akala ko pa naman pag nakakita ka ng aswang, dapat nakavan ka na. Gago! Gago! Okay. Nakaban ka. Gagong puta, tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Sana maging okay ka, Brad. Nagpa-wordplay din ako dati, kaso hindi naman ganyan yung pagka-OA sagad. Pinagsawaan ko na yung ganyang estilo dati, halos all day babad. Pinakaunang salita ko nga nung baby, wordplay agad. Ooh. Kasi, sanay ako sa hirap. Bata pa lang, nanay, tatay lang, hindi ako nagpapamama. Ano daw? Sabi ko, hindi ako nagpapamama. Sanggol pa lang, alam na nilang hindi ako mauuga. Paiiyakin ko lang doon mga makakalaban ko. Oo nga. Pero, alam niyo ba, siya daw si Ang. Kasi kontrolado niya lahat ng mga elements. Yes. Halata mo na pilit, pakul. Puro hangin lang naman yung kaya mo sa mga bara mo, baka hindi ka sure. Kasper, mas mukha kang avatar na hindi asul. Taglay niya sa Motus, paano mamamatay kung ang multo'y immortal? Talaga? Immortal ka na ba, men? Pinagkakalat niya pa sa atin. Tangin ang multo'y. Ito ko, ikaw may pagdasal ka namin. Gagon to. Lakas ng trip mo no? Ligaw daw siyang kaluluwa. Kinatatakutan daw kasi multo siya. Gago ka ba? May pulso ka? Pati yung tattoo ni Siren na flip-top sa binte, sinisita pa neto, napaka-stupid. Di magpatattoo ka din, bagay naman sa'yo pare, promise good shit. Palagay mo sa leeg, sa haba niyan pwede yung tatuan ng full sleeve. Kasi kung susukatin yung haba niyan, 1 dangkal sa harap, tas 5 inches yung sa batok. Pag nagbubuntong hininga nga to, tangina 5 seconds umaabot. Kaya, kung ako sa'yo dyan, Asper, magmas kapag babatil. Asper. Ayon sa siyensya, mahahaba leeg yung kadalasang nasa talaan ng mga taong may ilang cancer. Kasi isipin mo, kung mag-vape yung airpot mo, segundo. Lakas mag-yosi ng bunso nyo. Sa haba ng leeg mong yan, pag nakakalanghap ka ng usok, doble yung konsumo. Biruin mo, araw-araw, grabe yung nalalanghap mong nicotine. Yung grupo mo, Tacoma, pero yung leeg mo, pre, pang limousine. Tacoma, di mo na pick up? Tanginang leeg to, ang sarap martilyuhin. Ganitong modelo yung kailangan sa mga commercial ng Robitussin. Para kang alien na may buhok na nahulog sa spaceship. Para lang maging first ka, Casper, kailangan pang inane flip. Panoorin nyo ng manok ninyo kung paano ko basic parehas na... Casper, first ka, name flip. Okay. May laro pala doon. Na nahulog sa spaceship. Para lang maging first ka, Casper, kailangan pang inane flip. Panoorin nyo ng manok ninyo kung paano ko binasic parehas natin kaya magpatawa pero hindi mo kayang sabayan sa pagiging creative. Okay. Casper, Sensei yun, tol. Dito, mas, kung yung round 1, konting-konting gahibla lang talaga, konting-konti lang yung nilamang ni Sensei. Sa round 2 medyo lumaki yung kalamangan. Parehas silang nag-jokes, parehas naman effective, pero sa tingin ko yung sinabi ni Sensei sa ender niya, yun yung pinaka nagtapos sa battle. Nagtapos sa round. Yung pagiging creative. I think doon lumamang si Sensei sa round na to. Andun yung creativity ni Casper, andun yung mga props, andun yung uprising plasma, yung horrorcore, 'di ba? Nandoon andun yung pagiging creative niya, andun yung mga jokes niya, comedy niya, nandoon nakapaloob dun sa round 2. Pero sa tingin ko, yung pinakitang performance ni Sensei is nasa ibang level, above his level 'di ba? So sa tingin ko nakuha ni Sensei tong round 2, mas creative,
mas absorbable yung mga jokes, mas effective yung mga jokes, mas na-breakdown, 'di ba? Bin-breakdown niya si Casper dito and naging effective 'yon. So 'yun, ganun lang. Ano ba yung score natin? 8-7 sa round 1, tama? 8-7 sa round 1. Tapos round 2, sige, bigyan natin ng 9-8. Mas lumakas naman both MCs sa round 2 eh. Pero ano lang, mas na-appreciate ko lang yung Sensei dito. Para sa akin mas effective siya. So yun, first and second round, bibigay ko yun kay Sensei. Then dikit lang naman eh. Hindi naman siya ganun kalayo. No, hindi siya ganun kalayo. Yung ano kasi, yung round 1 kasi ni Sensei, makikita natin yung haba ng setup eh. Mapapansin natin yung haba ng setup. Tapos gaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi siya ganun ka worth it yung pinaka punchline ng bawat setups niya. Pero pagdating sa round 2, mas categorize eh. May jokes dito, may wordplay dito, may breakdown dito. So mas categorize siya, mas mabilis ma-absorb yung bawat lines ni Sensei sa ano yun, sa part na yun. Kay Casper naman, creative siya, andun yung entertainment, andun yung jokes, pero sa tingin ko kulang eh. 'Di ba? So gaya nga nasabi ko sa inyo, feeling ko may kulang sa preparation ni Casper dito. We don't know if what happened sa preparation niya dito, pero hindi ito yung Casper na ina-expect ko. Okay? So, yun. 9-8 sa round 2, 8-7 sa round 1, and that's 17-15. First 2 rounds, Sensei. Hindi pa huli ang lahat. Meron pang may isang round pa. Kailangan tumodo ni Casper. Game. Game, bahala, pahinga natin. Creative ka, likot na mata mo eh. Game? Di mo raw sinipot yung liga ni Sinay na. Yung Bara-Bara Battle League. Bakit yung prep di na kaya? Ako nasa Motus nung Sep 27, pulo nung October 11. Tas ngayon nandito, di ba sa Gasa? Partida lahat yun ay handa pa. Tas ikaw di nakaisip kahit pa bara-bara. Sabi pa naman nila, may pagka-all good yung estilo ng inyong inyong lingkod. Tama, pinagsamang badang at pongger, 2 beses kang di sumipot. Kay Blizzard, nagdala ka ng sabon. Kay Andros, nagdala ka ng gamot sa tite. Abakadiri naman to. Ayun, Andros pala. Next time, dalin mo naman sa... Andros pala ang kalaban niya nung sinasabi ko sa inyo na naging solido yung performance ni Sensei na napanood ko. Kay Andros pala yan. 2 beses kang di sumipot. Kay Blizzard, nagdala ka ng sabon. Kay Andros, nagdala ka ng gamot sa tite. Abakadiri naman to. Next time, dalin mo naman sariling bayag mo. Kasi Sensei ka pa naman. Dat maging uliraan sa mga bago ka. Yung kalaban mo nag-aantay, nag-aanda yun na maghapon pa. Tas sa absent lang yung teacher o di ba sinayang mo yung baon niya? Okay. Salamat ka, di yung sinabi ni Sinay kay Enigma. Ngayon niya lang nalaman lahat to. Kasi kung alam lang ni boss, pamumongger mo sa ibang liga, wala ka dyan sa harap ko. Bakit? Totolerate mo ba yan, boss? Tangina mula nung nakatagos, yung mga maliliit na liga na pinabastos. Very wrong yan, di ba? Grabe na tapak-tapakan, stepping stone ng iba. Kaya kung sasabihin mo, bumatil ako sa pulo, okay lang. Sino mas nakakahiya, pare? Ako na kinain yung salita o ikaw na di na sumipot, di pa nagsabi. Tunog Motus? Galit na galit to sa Tunog Motus, di naman inaano eh. Tanginan to. Yung Tunog Motus, hindi yun wordplay nego G, iba yun. Yung enforcer, hindi yun yun. Pantanga yun eh. Yung Tunog Motus, yung templated daw na style na nakakaumay. So alam mo na yung kaya kong gawin. At dahil alam mo na rin paano depensahan, ganun ba men? Paano kung yung tira ko Michael Jordan na kahit sumabay ka, pasok pa rin? Ano, gets na men? Alam mo lang na sa battle, kutsilyo aking dadalhin. Meron kang tsansang salagin. Hindi mo alam kung hanggang saan kita kayang saksakin. Kasi paano kung walang Tunog Motus? Iba't ibang tunog at skill yung sa amin na linang. Paano pa maghahanap si boss sa ibang liga kung saan ka kabilang? Paano kung walang Tunog Motus? Yung delivery, yung pagka-bars, jokes, na madalas sa amin na daing. Paano pa mahanap ni Sensei? Paano pa mahanap ni Arik yung Sensei na sa rhyme scheme lang magaling? Ooh. Kaya pasalamat ka pa rin na may butas na nasisili pa pre. Kung hindi kasi, baka nandun ka pa rin sa Tites nagtitimpla ng kape. Kasi Motus, ang number 1 na underground. Alam kong umelibs ka din. At kung nakakauma yung Tunog Motus, ba't ako hanggang ngayon effective pa rin? Mula simula, dami ng tinumba.
Hanggang nahanap yung better version, naging serial killer na isa lang yung gamit ko na murder weapon. Kaysa ginapos sa aking berso, tinapos na ang kwento. Panoorin na natin yung Dave Denver versus Diyos. Mga tinalo ko pareho. Oh! Sa aking berso, tinapos na ang kwento. Panoorin na natin yung Dave Denver versus Diyos. Mga tinalo ko pareho. Buhat bangko yung round 3, no? 'Di ba? Selfie bars kung tawagin yung round 3. Motus, pulo, 'di ba? Okay, kahit pa paano nag-iba yung energy ni Casper sa round 3. Kahit pa paano nagustuhan ko yung approach niya. Kahit pa paano nagustuhan ko kung paano niya nilagay yung bawat salita sa isang linya, kung paano niya sinet up yun. 'Di ba? Maganda. Kahit pa paano, ito yung strongest round ni Casper. Pero gaya pa rin ng sinabi ko kanina, hindi pa rin ito yung Casper na ina-expect ko. Hindi pa rin ito yung Casper na inaabangan ko sa battle na to. So sa tingin ko kulang at hindi ito yung best or A game ni Casper. Sayang yun kasi ang laki ng expectation ko sa battle na to. Kaya nga sinunod ko to after dun sa Pamoso tsaka 'di ba? Pero nevertheless, tingnan natin kung sino yung magwawagi sa battle na to. Okay. Hindi na ako magre-rebat. Hindi naman ako sanay masyado eh. Alam niyo ba, magaling daw itong mag-basketball. Ubra kaya ito sa galawan kung mala Michael Jordan, LeBron James, saka Kobe pinaghalo. Pag ako lumilayap, tumatapboard, 2 kamay, tas 5 palo, Casper. Wala ka pang nakakalaro na kagaya ko. Tipong whole court pass break ako. Speaking of basketball, nakalaro ko to si Casper nung nakaraan lang. Kailan ba yun? Wait lang, check. 7? February 7. Yan, nakalaro ko sila Lordy, sila Lord Manuel, sila Blizzard. Ayun. So, yun lang. Share ko lang. Pag ako lumilayap, tumatapboard, 2 kamay, tas 5 palo, Casper. Wala ka pang nakakalaro na kagaya ko. Tipong whole court pass break ako magbabato, tas ako din yung sasalo. Gago. Kaya kung usapang basketball lang, wag ka sa akin mag-aangas. Pustahan sa inyo is tubig lang, pustahan sa amin, aqua flask. Ayos Kahit saan pa to dalhin, talaga manliliit lang to kapag pinagdikit yung sining namin. Kahit na di lang siya o may ibang nagpipinta, wala rin. Ako yung demonyo na mag-uudyok sa'yo ng pagiging madasalin at hindi to hihigit sa mga linyang malikhain na aking isip walang limit pag sinisid mas malalim. Pag nagchat-chat ka kay GPT at DeepSeek, nagpi-PM sila sa akin. Yeah. Alam niyo ba, ang dami ng battle nito ni Casper? 48. Tangina, parang batak na empleyado, wala nang UC break. Sa mga organizer, ang sipag makipag-coordinate kapag minor leagues, kapag championship nang do-dominate. Oo nga no. Sa tingin niyo ba, dapat lang nating ihanay si Casper sa mga GOAT debate? Bakit? Di niyo ba napapansin? Saan pa ba natin to dadalhin? Ilan kampyonato mo? 4, men. Utang ina kay LeBron James, 4 din. Yan yung mga gusto ni... Yan yung mga gusto ni Casper. 4. Scene Zone. Ekisal sa Edivac. Saan ba yung isa? Wait lang Scene Zone. Ekisan sa Edivac. Sunugan sa Kalye. Sunugan sa Kalye ba? Tapos Kumpadre. So, alam ko yun. Kaya nga siya sumali ng Kumpadre Tournament para sa mga papurit palakpak. Tanginan to, nanlilimos ng atensyon parang pulubing nagbablog. Itong uhaw sa simpatya, sarap lunurin magdamag. Niwala nga itong prinsipyo sa buhay, aking nasuri sapagkat matapos ang tanungan si Andros anong nakaka-proud maging MC ng pulo, sa pulo rin siya nag-jump. Speaking of jump, total, lagi mo naman pinagmamayabang na champion ka, sige ating talakayin. Okay. Yung Kumpadre Tournament sa pulo, purihan ng mga taong tuwang-tuwa na paasahin. Sinasabi ang gwapo yung kalaban, no? Kahit alam naman na natin. Yung sa Scene Zone, labanan ng 2 bakla na maramdamin. Yung bara sa kalye, sa gubat yung venue, puta, kailangan... Bara sa Kalye pala. Hindi pala Sunugan sa Kalye. So, mali ako.
pang hanapin. Tapos ito mas malalamin. Sa ikisan sa bakuran ginanap, pinagsasampay pa ng labahin. Anong napanalunan? Sa pulo, picture ni Sanchay. Sa Sinson, tsaka Bara sakali, isang ticket pa albay, tsaka libreng pamaypay. Samantalang sa ikisan na panulunan niya sa finals, yung t-shirt na sampay. Eto na ba yung champion nyo? Puro lang naman to lazy rhyming, pilit na wordplay, tsaka fillers na sablay. Para lang malamang champion ka, kailangan pa ng research na gabay. Tapos ibibida mo dito sa flip top, magtigil ka dyan, bay. Ano yan, pinagmamayabang mo sa NBA, mga napanalunan mong tropeyo sa Inter-Barangay? Bullshit! Buti Okay. pa sana kung pedestal o kaya one-up o titulo, baka bigyan pa kita ng tubig. Pero sige, ikaw na yung may titulo at kampyonato na pineflex pero bukod sa lazy rhyming at pilit ng wordplay, ano bang standard sineset neto? Minumura-mura na nga lang to sa comments eh. So ano pa ina-expect nyo? Ngayon ikaw naman yung sumagot, anong nakaka-proud maging kampyon na hindi nire-respeto? Yeah! Dito mag-end para sa labi yun. Sonic 21. Sensei, all 3 rounds, tol. I think nasabi ko naman na lahat ng gusto kong sabihin sa first 2 rounds. Sensei, hindi ko na patatagalin to. Sensei, men. All 3 rounds, bibigay ko yung boto ko kay Sensei. Overall na lang hindi ito yung, uulitin ko lang, hindi ito yung Casper na in-expect ko. Hindi ito yung Casper na gusto kong mapanood against Sensei, kasi knowing Sensei, alam natin magaling sumulat tong batang to. Alam natin magaling sumulat at magmulti tong Sensei, 'di ba? Yung MC na to, full package, although yun nga mahaba lang yung mga setups niya, pero once makuha niya yung momentum, ayun, tutuloy-tuloy eh. Kay Casper, shoutout kay Casper. Uulitin ko lang ulit, hindi ito yung Casper na in-expect ko, hindi ito yung Casper na gusto ko mapanood against Sensei. Gusto ko yung in-expect ko yung mag-A-game si Casper, yung laban niya kay Katana, mga ganong level. Laban niya kay Katana, laban niya kay Andros, 'di ba? Ganong Casper yung in-expect ko eh. Pero yun, sa tingin ko nagkaroon ng parang short preparation, kasi nga sabi nga niya, 'di ba? Dikit-dikit yung mga past battles niya. So sa tingin ko naka-apekto 'yun. So yun lang. Sensei to all 3 rounds, 8, 9, and 9. So that's 26 points for Sensei. Kay Casper naman, 7, 8, and 8. 7, 8, and 8. 23. So 26 to 23, all 3 rounds, Sensei. Sensei versus Casper. Mag-iis pang beses Tas mali ako, no? Casper pala yung panalo, no? Pero let's see. para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Boto ng Urado, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Sensei. Yeah, 5-0 Sensei. Lamang na lamang talaga siya sa lahat ng angulo eh. Thank you. Yun, shoutout ulit kaya sa girlfriend ko, kay Rinis Nito, I love you, kay Bombo, kay Dexter, kay Denzel. Sa lahat ng Blitap Stop, bawi tayo. Yeah, salamat Sensei. Yo, shoutout kay Casper. Sorry. Shoutout muna sa Dave Six. Thank you. Tapos, binoto ko si ipapapakisa maging ako. Sorry sa iba, hindi ko na shoutout. Ang dami mong shoutout. Thank you. Ayun na, binoto ko si Sensei. Feel ko lang mas nagawa na yung style niya na mas maayos. Tapos parang nagamit na rin yung pagiging pangalawang round sa laban. Na maximize na maigi. Tapos parang 1 and 2 decided ako mas nagagawa ni Sensei na maayos. Round 3 dikit pero mas slight edge kay Sensei yung round 3. Pero kaya overall kay Sensei. Ganda naman eh. Actually medyo pantay naman sila kung pagdating sa punchlines, pero mas naging effective yung pagiging creative Nick Sensei. at mapaglaro ni Sensei. Mas maraming siyang angles na na-atake, ganun. Yung okay naman si Casper, pero yun, parang para sa akin, parang mas may dating yung mga ginawa ni Sensei. So yun. Round 1, Casper. Round 2 at 3, Sensei. Casper versus Sensei. Parehas, para sa akin medyo parehas mahina yung Round 1. umpisa ng round 1 nila, no? Parehas. Pero mas naging malakas yung pagtatapos ng round 1 ni Sensei, kaya binigay ko yung round 1 Yes, kay totoo. Sensei. Round 2 nakaduelo na si Casper. Parang iyon nga yung pinakamalakas niyang round. Kaso hindi pa rin sumapat doon sa pinakitang round 2 ni Sensei. Round 3 binigay kong tabla. So 2-1 Sensei. Yo, Marshall,
binigay ko kay Sensei all 3 rounds. Bale, closest round yung round 3. Nung second round tsaka third round halos pareho na lang sila ng ng approach. Medyo jokey yung yung material nila, pero mas nagustuhan ko lang yung creativity ni Sensei. So all 3 rounds Sensei. Hindi ko na per round, overall na lang. Parehas naman sila okay, parehas sila nagjo-jokes, pero para sa akin mas mabenta yung kay Sensei, tsaka mas gusto ko paano niya dalhin yung sarili niya sa stage. Yeah. Okay. So, ayun. Unanimous general, 'di ba? Unanimous decision, general decision. Yun at ayun yung yun at ayun yung mga komento nila sa battle na to. 'Di ba? Mas lamang sa creativity, mas makulay yung rounds ni Sensei. At kay Casper, feeling ko talaga, hindi ito yung A-game. So, bawi per sa pedestal. Abangan natin yung upload sa pedestal. Tagal yung upload ng Motus, 1 month na. 'Di ba? 1 month nang wala yung finals ng dalawang pinasastig pinasastig. 'Di ba? Wala pa. Inaabangan ko rin yun eh. So, ayun. That's it. Props kay Casper. Congrats kay Sensei. Kita-kits sa next na review. Peace out.